Si Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa'y pinanganak na sa sanlimbutang ito ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, 2 araw bago ang pagdiriwang natin ng pag-akyat ni Jesus sa langit. At sa ating pong Ebanghelyo, muli ito ay mga salita na ibinibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi para manatili sa kalungkutan, kundi para magkaroon sila ng pag-asa, para magkaroon sila ng dahilan na kanila pong babalik-balikan, lalo na sa mga panahon na sila po ay makakaranas ng matinding kalungkutan, ng matinding pagsubok sa buhay. Tandaan natin mabuti, sabi ni Jesus sa mga alagad, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. May kalungkutan, pero mayroon ding kagalakan. Mayroong panahon na malulungkot sila. Sabi, malulumbay kayo ngayon, ngunit muli ako makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakan. At ang kagalakang ito, hindi maaagaw ni numan. Ngayon, kung ang mensaheng ito binigay sa mga alagad at nalampasan na ng mga alagad ito, sa atin ngayon, mga nakakarinig ngayon, bakit mas pinipili nating alalahanin ang mga karanasan natin sa buhay na nagpapalungkot sa atin kaysa doon sa mga karanasang magpapasaya sa atin? Anong gagawin natin? Kasi, halimbawa, mas madali sa atin alalahanin yung mga pangit na nangyari. Mas madali sa ating alalahanin yung mga taong nagdulot sa atin ng sama ng loob, kesa yung alalahanin mo yung mga tao na nagpasaya sa iyo o yung mga karanasan na naging masaya ka. Sige nga, halimbawa lang, ngayon, alin ang mas mabilis mong aalalahanin? O alin ang mas mabilis mong maaalala o nare-retain? Sa tingin ninyo.
Kaya nga, di ba, maganda yung halimbawa na binigay ni Kristo. Sabi, katulad ng isang babaeng manganganak na, 9 na buwan, biruin nyo, no? 9 na buwan, dala-dala mo sa iyong sinapupunan. Mahirap tumayo, mahirap umihi, mahirap, hindi mo alam paanong side ka hihiga, o ganyan. Mahirap. Pati nga yung mood mo, dahil sa mga, ano bang tawag dyan, testosterone, o kung ano-ano pang mga eron-eron, nagbabago. Mahirap. Pero ang sabi, pag napanganak na, nakakalimutan lahat ng paghihirap. The moment na lumabas sa mundong ito, yung sanggol na dala-dala mo at makita mo siya, di ba? Yun yung tinatawag nga natin na pure tears of joy. Nakalimutan na yon, lahat ng paghihirap, ito na ngayon, kaligayahan. Pwede bang maalala mo ba na kapag binigay sa iyo yung bata, sasabihin mo, ikaw, nung 5 buwan mo, hirap na ako to. Hindi naman, di ba? Kasi ang mas pinaiiral natin, yung saya. So ngayon, alam na natin, bakit tayo malungkot? Kasi lagi nating binabalikan yung magpapalungkot sa iyo. Nangyari na yun eh. Natapos na nga, di ba? Nalampasan na. Kaya nga sabi, malulungkot kayo ngayon. Pero magagalak kayo. Kaya lang ayaw nating lumipat doon sa part na magiging masaya ka na. Kung tutusin nga, tapos na, dapat masaya ka na, kaya lang doon ka nag-i-stay sa malungkot. Ano ba nagpapalungkot? Ano ba sa mga kabataan ngayon? O malungkot yung iniwan kayo ng magulang ninyo. Malungkot yung naghiwalay sila, pumatol sila sa iba. Malungkot yun. Pero anong petsa na? Ikaw, may sarili ka ng buhay ngayon. Pipili ka ngayon kung magiging masaya ka ba, tutularan mo ba sila o hindi. Gagawin mo rin bang miserable ang buhay mo katulad ng iba o mas pipiliin mo na maging masaya? Nalungkot yun eh. Hindi natin sinasabing, no, okay yun. Hindi okay yun. Pero dapat ngayon, mas gustuhin mo naman maging okay. Kasi balikan ng balik doon, sisi ka ng sisi, pati kalungkutan mo, isisisi mo sa kanila. Huwag mong hayaan mawala ang kagalakan na mayroon tayo. Nasa sa inyo po, no? Pero ito ay sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at maging sa atin. Pagdaanan lang natin, malulungkot tayo, pero pagkatapos niyan, mas mararamdaman mo yung saya, yung sarap na mas magiging masaya ka. May mga pagsubok, pero pagkatapos niyan, pag nalampasan natin, kaligayahan na ang atin namang. Kung malungkot, okay lang. Sige, malungkot ka. Di ba? Parang ganon. Sige, malungkot ka. Pero kung masaya naman na, maging masaya ka naman. Di ba? Huwag naman yung basag trip ka. Ang saya-saya natin. Tapos, di ba, may ganon, no? Nagkakasiyahan. Tapos ikaw, moment ka alagad. No? Pasira ka ng trip. Di ba? May ganong pagkakataon, di ba? Oh, ano ba? So, nasa atin pa rin naman. Pero binigay na ito ni Jesus para nga may mapanghawak. Malulungkot ka, okay. Pero pagkatapos, magiging masaya ka na rin. Pag masaya na, magsaya ka na. Malungkot, pero pagkatapos, magsaya ka na. Huwag na matigas ang ulo. Wala nang moment ka ng moment, imo ka ng imo. Ano nangyayari sa iyo? Wala din. Kasi sa bawat karanasan naman, pangit o maganda, mayroon tayo laging matututunan. Amen?